Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:02 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gate sa Maasin watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of Sa expression. Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Sudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Tinggaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sa katahuran. Mayong aga, good morning sa inyo nga tanan. And then welcome sa sarawang edisyon sang pagpalagad sang programa Balita Issue kag iban pa. Anda na kita sang Miyerkules. Today is Wednesday, May 14, 2025. Ina ang ikaduha sa apatanan ka Miyerkules. Karon nga bulan sang Mayo tuig 2025. Naginanda mga kapulinyo until 9:55 in the morning. Ako ang inyo alaga, JP Herbas. Ito mga sugitang palamati all over Western Visayas, provinces of Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo. Subong man sa atong mga tagpalamati gikan sa Negros Occidental. Good morning, good morning, good morning gid sa inyong tanan. Tanyaw man nato ang aton nga mga online listeners nga mga Filipinos living abroad, ang mga overseas Filipino workers. Abiyan kami ang inubatian sa DYLL 585 kHz silisuan sa inyong radyo. Subong man sa ating official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Parang man inubatian ang replay sa among mga programa pinagi sa ating YouTube account ang Radyo Pilipinas Iloilo. Aton nga pagpakalagad subong iya nga aga dugang mga updates langod sa bag-o gilamang natapos nga hatol ng bayan 2025 diri sa Western Visayas ang igadulong naton sa kanginan. Samtang may gupod naman sige lamang madugay ang tagpamaba sa Civil Service Commission Western Visayas angod sa pagsugod sang application para sa magakuha sang Civil Service Examination pen and paper test. Kani sa aton sini nga mga huturan ha, standby. Kaya pagasuguro tarang pagpatpat kag pagdulong isang sini nga mga balita kag impormasyon sa hindi gid lamang madugay. Tang sa aton sini nga mga biyahero, please be informed ha nga nag-anunsyo na ang Iloilo International Airport na masobra 20 ka flights sa nasabit nga palupara ang kansilado sa tapos sa liwat nga paglupok sang Bulkan Kanlaon. Ngip sa mga flights nga kansilado ang mga lupag sa aeroplano sa Cebu Pacific, Philippine Airlines kag Air Asia sa Iloilo Airport. Sa Cebu Pacific, apektado ang 5J242 Iloilo Hong Kong, 5J459460 sa Manila, Iloilo, Manila, 5J461462 Manila, Iloilo, Manila, 5J467 Manila, Iloilo, Flight 5J1135-1136 Clark, Iloilo, Clark, Naga 5J40804081 sang Cebu, Iloilo, Cebu. Apektado man mga biyaheng 5J4709-4708 sang Iloilo, Davao, Iloilo,
5J4868 na may rota Cagayan de Oro to Iloilo, or DG64166417 Cebu, Iloilo, Cebu, 5J243 Hong Kong, Iloilo, 5J468 Iloilo, Manila. Samtang sa bayan sa Philippine Airlines, apektado ang flight PR2388 through 2389 Cebu, Iloilo, Cebu, PR2147, 2148 Manila, Iloilo, Manila. Sa bayan sa AirAsia, apektado naman ang Z2304 Manila, Iloilo at Z2316 Iloilo, Manila. Abiso sa pamunuan sa paluparan sa mga pasahero nga apektado sa flight cancellation, makipag-angot sa inyong airline company. Lakip sa mga masaming nga ginahatag nga option ang rebooking, pag-refund kung pagpabilin sa travel fund kung magamit sa mga sunod nga mga flights nga iniluyag nga malabot sa nasabitiyan nga mga airline company. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:07 in the morning. Radyo Pilipinas. Magakuha lagi ng mga biyansang updates sa katsang panahon. Pagkatapos ini, magabatong kita sa report gikan sa Commission on Elections Western Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 na sa aga. Oras mabiyan, alas 9:08 na sa aga sa sining oras. Kaupo natin sa piyang kalinya si Ma'am Lenore Silvestre ang Pag-asa, Iloilo. Radyo Pilipinas. Ma'am Lenore, good morning. Mayroong aga sa tanan. Ang magiging ating latest weather update para sa subong adlaw, Wednesday, May 14, 2025. Easterlies nag-apekto sa bilog ng pungsod. Sa subong wala man kami ginamonitor na LPA sulod or nagwa sa ating Philippine Area of Responsibility. Dili naman sa Western Visayas, generally fair weather kita pero wala man natin ginadula ang mga isolated na pag-ulan, pangalan ng panag-oob sa lasang easterly. Mahina, tugtog makasarami man ang hangin natin dito sa Western Visayas, kung magkahalin sa direksyon na sidlangan, tugtog amihan na sidlangan, kung magkadalan ng makanay, tugtog makasarami ng pagpalad ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally 27 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlang kaginang 5 to 38 a.m. pag magkatuna din yung 6:04 p.m. current sa hapon. Kag ang ating forecasted maximum heat index aras may 43 degrees Celsius. Pag amoy niya ating latest weather update, halin din sa may Iloilo weather station, ang Pasilinor Sylvester Madamo, bigyan salamat. Ma'am Lenore, may we know, kamusta naman ang expected maximum heat index sa bahin sa iban pa ng mga area sa Western Visayas? Wait lang, sir. Yes, Ma'am Lenore. Okay. Sa may Rojas City Capiz, ang forecasted maximum heat index nila may 44 degrees Celsius. Mambusaw Capiz, 41 degrees Celsius. Tumangas, Iloilo, 43 degrees Celsius. Lagran, Halang, Carlota, aras may 40 degrees Celsius ang ilang mga ang forecasted maximum heat index, sir. I see. Talalo pang doon, no? Nga nagsaka-saka mga aton sining expected or forecasted maximum heat index subong iyang adlaw sa Miyerkules. Kamagan, sir. Talalo pang doon, ma'am, no? Nga medyo matagas din ang aton sining forecasted maximum heat index diri sa Western Visayas subong adlaw sa Miyerkules. Yes, sir, mataas. Same man sa kagapon, sir, nga ato ng forecasted maximum heat index ng 43 degrees Celsius. So, possible man na magtaas, pero ang ma-observe natin kumpara sa forecasted, pero may possible man nga maglubo man ang ating observed maximum heat index. Ma'am Lenore Silvestre, for your time information, madamo gid nga salamat kag padayon. Okay, thank you, ma'am, sir.
Dahil abit mga biyan, latest weather update, kindulong sa aton sa pag-asa Iloilo with Ma'am Leonor Silvestre sa aton nga linya. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:11 in the morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Alas 9:12 na sa aga mga kapitan sa sining oras. Matugita sa mga balita gikan sa aton mga kaupdanan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Nauna nato na report sa aton acting station manager Ms. Bing Pabiona iniangot sa pag-monitor kag-assessment sa aton sining Comelec Western Visayas sa bago lamang natapos nga hatol ng bayan. Ang detalye sa balita sa live report ni Ms. Bing Pabiona. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bing, Yes, James, ngayong aga sa mga tagpalamatis ang balita issue kagiban pa sa Radyo Pilipinas. Ang overall assessment ng commission elections ang ila sa iyang pagpahayag nga nangin matalunsay wala sa ang dalagko nga mga insidente nga natabo may kantanan sa midterm elections. Si Regional Director Dennis Ausan sa Commission on Elections Region 6 nagtambong ini sa paghiwat sang proclamation sa bahin sang probinsya sang Iloilo and nataimingan gid niya dito ang tanan nga mga nagdalaog nga mga kandidato for the midterm elections and nakita man niya kung paano na perform sang Provincial Board of Canvassers ang ining paghulat sa mga nag-inabot ng mga election returns sang hapon pa lang bisan pa hasta alas 2 alas 2 ng hapon ang pahayag sinigani duha ka mga municipalities ang wala naka-transmit gilayon sang election returns bugod man sang kabudlay sang transmission wala sang signal kay Starlink bala ang ginagamit nila for the transmission sining election returns. So Lambunaw and Haniway balanta ang nga mga duha ka mga banwa medyo bulubundok bulubundukin o mountainous mabukid so mga naghulat gid man ang mga kandidato that was mga 4 PM ang iban nga mga candidates kay gin-inform na sang Commission on Elections nga i-proclaim na sila. So ginanahan ini alam ginunaw na si Governor Defensor liwat nga nagdaog for the third term niya uli na niya ang ilang term also ang bag-o nga vice gobernador ang alkalde sang Anilao si Nathalie Ann De Buque, ang congressman. Diwat iya si Doc Janet Garin sa 2nd District. Bag-o si Doc Cathy Goriseta, ang tiayon ni Congressman Michael Goriseta. Sa 3rd District, ang pagpadayon man sa pagpanerbisyo ni Congressman Lawrence Nuno Defensor. Sa 4th District, si Congressman Ferdinand Beron, diwat, nagdaog man. And sa 5th District, ang ining daw medyo na-report natin kaina sa Iloilo Morning nangin emotional ang bag-o nga Congress kung representante sa 5th District ang tiayon ni Congressman Raul Buboy Tupas. So all in all, ato dito, kaglakip na mga board members from 1st District to 5th District ang ato ba dito ginproklamar sang Commission on Elections. Ari, ang mga pahayag ni Regional Director Dennis Ausan sa iya siniyang assessment on the assessment sa bahin sang assessment sa Commission on Elections. Magimulahan sa tanan nga manginalagon sa ila tanan nga kandidatura sa pag-offer sa ila servisyo sa tanan nga mga pumunuyan. I wish nga sila patubugan nila at tubugan nila ilang mga intervisa sa jury company. Pinapapagpisa sa tanan nga mga kita sa aton ng mga botante nga indeed it should be a working democracy on our part. And of course,
pinapasalamatan ko man sila, and in fact, not only the candidates, no? Tanan na stakeholders, no? Tanan botante, tanan kita, even the church, the poll workers, tanan kita, including ang partners natin sa media, nga everybody can say na naging mataway, malino, no? Kaya naging madinalang ko ng ating pag-iwas sa election. Well, there were challenges. No? These are considered, we think it is just very minor challenges na na-address with natin. Okay? So, again, we're happy to note ang the success, especially sa duwa maging patigayon for the first time in Press Commission. Ang early voting, no? Kag ang aton mall voting, kanami sa feedback, positive katama, and I'm happy to note, no? So far as early voting is concerned, we have 261,000 na nag-avail sa early voting sa entire June. Sa 5 ka probinsya, no, kanami sa turnout natin. Kagayon to say, ang ibang ganit, no, wala pa makapot sila ang informasyon ng pwede early voting. So we expect na the next time around, no, damo pagit ang mag-avail sa isilin natin na pagpatigayon sa pag-akomodar sa aton mga kultura sa Bulgaria. Masige-sige na ng early voting Ang kabahin sa mga pagpahayag ni Regional Director Dennis Ausan sa Commission on Elections Region 6. No? So, matawhay, wala sang major incidents na naangot sa paghiwat sining PNDI sang May 12, 2025. So, follow-up tani kay gipamakot naton siya, Japes, no? With regards sa percentage, no, of the registered voters, pila ang turnout sini. So, gipamakot naton ni siya kahapon hambal ni Director Ausan, wala pa nakatipon gid, no, kag na natan-aw sing maayo ang pila ka percent, kung pila na ka percent, o pila gid ka percent ang kabilugan nga nagboto versus the registered voters. So, pero ang turnout as a whole nangin manami sa iya. It's good to know gid nga nangin na general peaceful and orderly ang paghiwat sa eleksyon dari sa aton nga rehiyon misbing, no, kag masako gid nga tuig subong para sa Comelec kay pagkatapos sa May 2025 elections balantay naman ang pagsugod sa mga aktibidad naman in preparation sa barangay elections nga natala naman hiwaton sa bulan sa Disyembre. Actually kadamo sa balantayan, James, after sang May 12, kundi naman sila, ma-turn over sila by July 1, and then the State of the Nation address, and then the coming barangay election sa December. So kadamo sa balantayan for this year. And idugang ko lang sa report man sa Philippine National Police, no, through Poltarosa nga wala man sang dako gid insidente pagluwas sa Silay nga natabo, no, kag may ara na to suspect daw na ano na siya na investigate nag-surrender. Yes. So, as a whole, there is a Western Visayas, kanami So, hopefully by the next election, barangay is not that masyado ka init man, no? Mga incidente nga matabo in relation sa election. And technically speaking, ang natabo gali sa sila is not counted na sa Western Visayas kasi kabahin na sila iya sa Negros Island region. The investigation is with Comelec NIR and the PRO-NIR. So, diriya kung basiya lang ang gimaras kag ang panay, tawhay giya katama. Yes. Kaya mga mabuot, magiging mga ilonggo. And it's good to know gid nga amo ni ang nanging resulta ka nagpamati ang mga Ilonggo kay banpa nga mapubuluyo sa Western Visayas sa sining parugyan sa atong Comelec kag atong kapulisan. Madamo nga salamat Miss B sa imong balita. Yes, kag dugang lang na kon Japes, no, with the update dugang sang Commission on Elections, pwede nila balantaw later on sa ato sa Facebook page. Gikan sa provincial capital kahapon sa paghiwat sang sining canvassing, Bing Pabiana para sa Radio Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan. Latest update sa bago lamang natapos nga pinilian ang aton Hatol ng Bayan 2025 gikan sa Comelec Western Visayas. Si Miss Bing Pabiana nagtulong sa aton sang balita. Radyo Publiko. Radyo From one Comelec update to another Comelec update.
This time, kikaraman sa Iloilo City. Ano natin ang report aton election beat reporter Janelle Baclay sa ang latest nga update bahin sang City Comelec kahapon. Formal lang rin proklamar ang mga nagdalaog sa sining bag-o gidamang natapos nga hatol ng bayan. Ang detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Di kasunod sa madidalagon nga proklamasyon sa mga nagdaog nga kandidato sa siyudad sang Iloilo kahapon gin abayaw na sa Iloilo City Board of Canvassers ang kamot sa mga nagdaog nga mga kandidato partikular halin sa congressman hasta sa aton sining mga city councilors. Kahapon na witness naton ang proklamasyon sa diin una nga gin proklamar amo ang mga kandidato sang Team Gugma sa pagpanguna ni Congresswoman Jamjam Baronda, utod sini nga si Vice Mayor-elect Lavla Baronda, kag City Councilor Shin Mabilog. Ginsundan sang proklamasyon ni Mayor-elect Raisa Treñas Chu kaupod sang 11 ka mga kandidato sa pagkakonsihal. After sang proclamation na Jade, makita naton nga tikon ano kainit ang pagbayluhanay sa mga issues man no sa piyang nga partido pagplastar sa ilang mga plataporma sa naligad nga kampanyahanay sa karon isa ang direksyon nga ginatan-aw sa aton sini nga mga opisyal Team Gugma man kag Team Uswag ini amo ang pagsugod na sa pagserbisyo sa mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Na interview naton kagina sa Iloilo Morning ginpalayag naton ang statement ni Mayor-elect Raisa Treñas Chu na sa karon sulo sa iya isa lang ang Iloilo City kag gina-workout din nila ang kooperasyon sa kay Vice Mayor Lavla Baronda kag sa tanan nga katapo sang konseho. Kumbaga, untat anay kita sa politika, it's about time na ibalik naton ang serbisyo ano ang mga kinahanglanon sa mga pumuloy sa syudad sa Iloilo, programa sa edukasyon, healthcare, amuning bukam bibig sang aton sini nga mga first time nga mga lady leaders sa history sang Iloilo Jape. Daw masiling naton ngati daw kung sa kaya ano pa kung sa cartoon show pa daw Powerpuff Girls daw kasubong sina no first time in natabo pero nagapatigid ang aton sini nga mga babayi nga leaders nga mapakita nilang ila ikasangkol bisan si Mayor Jerry Treñas nagahambal isa sa mga karakter sa aton kababayenan medyo mauti na sila gatutok din sa focus sa ilang mga programa kag nagasalig man ang aton nga alkalde nga sa sining three key positions nga format nga mga babayi ang mga pangulo mga leader sa aton siniyang syudad maayo ang boss damlag sang aton sining mga Ilonggo. Diyan na-clarify ko lang, no? Hindi gimandungan ang pagproklamar sila. Kaya sa mga kabanwanan yan, manotis natin, tingob dungan, no? Bisan ano pang partido, dungan naging proklamar ang konsihal, ang nagdaog nga vice mayor, kag mayor, sa bahin sang syudad ya kahapon, per party gihapon ang proclamation. So una ang grupo sang Team Gugma, no? Kaya actually, gina-consider man sa Comelec ang numero sa mga tao sa DepEd Jubilee Hall kag ginarespeto man ang convenience ng mga partidos kag part man sang security preparation nga hindi man mabudlayan ang kapulisan pa kay balanta nga ang balatyagon mabugat pa so witness kita gihapon dito kung ano kadamo ang nagasuksok sang pula nagasuksok sang blue nga nagasimbolo sang color sa magtimbang nga partido ara sa dalo may singgit may cheering pa Jake may nagasinggit pa nga mo sina pero sa aton sini nga mga leaders wala man sila nagsinugat anay sa dalom so kumbaga gid pa una anay ang piya ka partido kag ang masunod naman ang next nga party pamatian naton ang interview naton sa kay Lavla Vice Mayor-elect Lavla Baronda kay tibala naton nga nangin mainit ang ikwentuhan ay sa tunga sang pagka-vice alkalde sa siyudad sa Iloilo wala kontra congressman Jeep mo and mayor nga posisyon wala man gisang dalagko nga mga ikwentuhan ay dira no although nga hindi naton masiling nga wala sang kontra si Mayor-elect Raisa Treñas kundi after sang mainit nga bayluhanay sa mga issues
ready na bala ang aton sining mga elected officials, particular ang aton sining Vice Mayor? Kaganong reaksyon ni Vice Mayor Lablabaronda nga medyo dominado sa mayoriya sa Team Uswag? 1:11, no? 11 versus 1, no? Pamatian naton ang pahayag ni Vice Mayor-elect Lablabaronda. Kaya emosyonal ni kagapon si Congresswoman Baronda, kahibig mo. Maluwa-luwa. Amukan si former councilor kag now Vice Mayor-elect Lablabaronda. Si Vice Mayor-elect Lablabaronda. Sa nananaton mga pinalanggan ng mga Ilonggos, thank you again sa inyong trust, confidence, at the same time sa faith ko sa akon, maging leader ako as Vice Mayor sa Iloilo. Actually, no, I'm also emotional because just like when I jumped down, recall ko ang natabo sa amon last year. Kaya though feeling na mo nga it's already the end of our serving years. Kaya syempre, nagkulabot sa atin po nga wala namin masapak sa amoy. May nakulbaan naman sa sa amoy, even mag-take photos or even mag-say hi. And at the same time, makumay nga ang mga moments nga wala kami sa lugar na makakampanyahan kaya hindi kami pwede sa mga pag-practices. Nag-approve ang mga permits. Pero at the end of the day, kumuluyo yun na sa syudad sa Iloilo na gahatag sa mandato sa amon na magpangwalagan sa iba. So with that, ako hindi sila pinapasalamatan and rest assured that ako naging promisa na bilang maging Vice Mayor ninyo nga naga-listen, nga naga-care, nga naga-perform, nga naga-serve and rather than to be served. So, nabatian si Vice Mayor-elect Lablabaronda. Hindi daw medyo may pagpaputyag pa nung sa linsang time nga pagpakampanya. Bisa daw ginapalayuan na sa kuno sa mga kilala. At tungod lang sa mainit nga intense sa political rivalry diri sa may Iloilo City. Hasta sa time nga daw nabudlayan sila magpangita sa mga venue sa kampanyahanay. Ang abuyan na isang mga isyu sa gihapon, nagpangibabaw siya, no? Kag nagpromisa man nga himuon ang iyang mga panghambal sa magligad nga eleksyon sa katumanan sang mga proyekto kag programa para sa syudad sa Iloilo. Jeep, na-interview man kapon sa katapos ang media, Jeep, si Vice Mayor Jeffrey Ganson. Siling ni Vice Mayor Jeffrey Ganson, nothing to worry kung namo nang pagbuot sa Ginoo, baton niya ina kag move on na kumbaga sa bahay naman niya ni City Vice Mayor incumbent Jeffrey Ganson. Kung may time pa kita pamatian tan gamay nga reaksyon ni Vice Mayor. Nabatian ang malipot nga pagpahayag ni Vice Mayor Jeffrey Ganson na bato na niya ang nanging desisyon sa pumuloy sa siyudad sa Iloilo. Nothing to worry kag kun namo nang pagbuot sang Ginoo sulod sa iya wala kita da sang mahimo kundi papadayonon, no, kag respetuhon na nanging resulta sa eleksyon na Jay. It's good to know nga despite sang kainit sang politika diri o kun eleksyon diri sa aton sining syudad kag probinsya, pareho nga hugot nga nagbaton sa ila sining kapaslawan o kung sa ila sining kalutusan sa Vice Governor candidate Raul Buboy Tupas kag sabayan sa syudad si Vice Mayor Jeffrey Ganson. So kung tanawon ta Jeep kahapon unang nagtamyaw sang congratulations si Mayor Jared Treñas kay Vice Mayor-elect Lablabaronda kag kay Councilor Shane Mabilog. May ara kita na ganis ang voice clip ni kung may time pa kita pero kung wala na. Si Councilor Shane Mabilog nagpabutyag man sang suporta kay challenge man ni James sa iya bilang isa lang nga membro sang team gugma nga nakalusot. Pero overall kung tanawon mo suno sa aton nga mga opisyal, kung kaayuhan sa pumuluyo, mangibabaw pa blada ang party. Kay ti kung isama lang ang programa sa kaayuhan, wala na iya sang color no sa sulod sang sanggunian panglungsod regardless kung ano man da ang number
Jay. And to clarify, dyan, why hindi sila nag-abtanay kahapon? Wala sila nag-abtanay kahapon, no? Gin patapos gid ang piyak nga kampo kag nagsulod man ang slate sang Team Uswag kaupod kay Mayor Jerry Treñas kag nagpatigayon sang first press con si Iloilo City elect Mayor Raisa Treñas sa pagplastar man sa iya sini nga programa sa syudad sang Iloilo kung nagalaom nga magbuylugan na sila first time in history nga babayi kag daw wala ginaplanuhan nga mangin amo sila ang sitwasyon siguro it's about time and opportunity gid nga mga babayi ang magapakita sa ilay kasangkol sa pagpanerbisyo sa syudad sang Iloilo Jay. Maraming salamat dyan sa imong balita. Amo ni madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Very good mga biyan, update sa bahay naman sa syudad sa Iloilo. Masunod man sa proklamasyon sa mga nagdalaog na kandidato para sa local elections. Congratulations kay incumbent Congresswoman Julian Jamjam Baronda, kay New City Mayor or Mayor-elect Raisa Treñas Chu, kay former City Councilor kagaron Vice Mayor-elect ka Lovelab Baronda, kag sa tanan nga mga nagdalaog sa pagkakonsihal sa syudad sang Iloilo. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:33 na sa aga. Sa aton nga pagbarubalik mga biyan, kaupo na natin ang nagpamamba sa Civil Service Commission Western Visayas. Pag-iangot sa inas nga CSE pen and paper test. Ilang kapanong mga biyan, magabalik kami. Bye! Under President Ferdinand Marcos Jr.'s administration, malaking bahagi ang economic zones sa Cavite sa pag-akyat ng 2.73 trillion peso investment pledges sa kanyang termino. Dahil dito, makakaasa na marami pang katulad ni Bob Bismonte ang mabibigyan ng oportunidad sa bayan ng Cavite para maipakita ang galing ng Pilipino. So ang akin po posisyon ay design director. Nag-formulate po kami ng ibang klaseng mga liquid resin para sa iba-ibang industry. Medical resin, dental resin, kahit po sa automotive ginagamit na rin yung aming machine. Ang pinaka-reason namin is we innovate products for Filipinos that could compete around the world. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Boracay, one of the best islands in the world. Upang mapanatili ang ganda at kalinisan ng isla, pinalawig ng pamahalaan Marcos ang water drainage system ng Boracay. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:35 na sa aga. Sige po nagmamati kamo sa pagpalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sining oras mga biyan, kaubod naton sa aton Zoom si CSC o Commission or the Civil Service Commission Western Visayas Regional Information Officer Kate Love Hilyangarin. Aguli pa lapot sa aton ang pinaka mga updates sa ilang opisina. Ma'am Kate, good morning and welcome sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Good morning, Sir JP. Thank you for having me. Yes, for those nga wala pa sang ideya, Ma'am Kate, no, sa inyo sining palabot, no, kag pagbukas na sang inyo sining application process for the CSE pen and paper test. Ano bala ang latest sa inyo sining opisina? Yes. Sir JP, may anak kita palabuton nga career service exam, pen and paper test, may duwa kita ka level professional kag sub-professional level sa August 10, 2025. Na nagsugod na ang aton nga pagmatod sa application para sa tumiya exam kahapon, May 13, tubtob June 11,
2025. So ayun, may malapit isagid ka bulan gali nga tion no para nga maka-apply ang sinumang interesado nga magkuha sa siniyang examination. Before we ask for the requirements, Ma'am Kate, ano bala ang kinalain sang sub-prof kag professional eligibility? Well, unahon, ang sa professional, no? Kung may ara ka sa professional eligibility, o nakapasal ka sa professional na exam, qualified ikaw magsugod sa government service sa first level, no? Nagandal kita first level, ano na ang clerical, trades, crafts, and custodial service professions, no? Most of these positions, they require less than 4 years of college studies. Para naman sa makapasal sa ating na professional na exam o kung makakuha sa professional na eligibility, pwede sila maka-apply o makapungko sa first and second level position. Na maghambal naman sila sa second level position, ano naman sila ang na-cover sa professional, technical, and scientific positions. And most of these positions, they require at least 4 years of college study. Ayun. And other than this, no, nga mga 4 years of education, ano bala ang mga requirements nato nga dapat ma-meet for those who are asking, no, nga mangina eligible sang siniiyang nga mga eligibility? Well, kung pag-istoryahan sa ang exam, may ara kita sang admission requirements, no, kung sino lang ang makakuha sang exam to GP, no. Kung nagri dapat Filipino citizen kita, at least 18 years old sa adlaw ng pagpasa nato sa atong nga requirements. Of course, kinanglan na may ara kita sa good moral character o good moral character ang atong aplikante. And wala kita dapat na convict by final judgment of an offense involving moral turpitude, other criminal offenses, and other administrative offenses. Now, sa ato naman nga kauturan yung nag-separate from military service or from in civilian government position, hindi kita dapat na dishonorably discharge o kung na-dismiss purpose, no? Kag, idugang ko na lang to JP, no, sa ating mga kauturan na nakakuha na within the last 3 months, pumalin sang, siguro May, subungan May, sang professional at sub-professional exam, hindi kita pwede kakuha sa August 10, no? Kaya kita sa ginatawag natin na 3-month rule. No? Hindi kita pwede kakuha sa same level of examination within the last 3 months. I see. Ma'am, was the rationale, no? Kung may amo kita sina nga rule nga hindi makakuha gilayon no? Sa nga examination, ang those nga nakakuha na sa previous nga exam. Pero Sir GP, wala kita sang limit na daan, no? Kung kapila kita magkuha sa exam. No? So, regardless kung pilain mo attempts, may it be 5 or 10, pwede ka gyapon kakuha. Amo lang na, may limit lang kita nga 3 months between each exam of the same level. Pero kung nagkuha kaya sa laing na level, for example, sa professional sa bunga May, kung gusto mo magkuha sa professional sa August, pwede na. You mentioned, no, nga may ara na kita pagsugod sa application, pwede ko sila, no? It was kahapon, May 13. Sa mga kauturan naton nga mag-a-apply, ma'am, no? Aside sa mga opisina, sa diin pa bala ang mga venues ang siniiyang application process? So before ko na sabton, Sir JP, no, pabalo ko lang sa atin yung mga tagpalamati na may anon kita ka testing center sa Bilogro Western Visayas, no? May ara kita testing center sa Calibo, Aklan, San Jose de Buenavista, Antique, Rojas City, sa Hordan, Guimaras, diri sa Iloilo City, at sa Bacolod City, Negros Occidental. Now, ang aton yung mga interested applicants pwede magpasa ng ilang mga documents, ang ilang mga requirements sa mga opisina ng CSC na pinakamalapit sa ila o kung sa amon mga mobile filing venues, no? Kay amon isa ka programa ng CSC o pangdalo natin mas lapit sa itong mga pumuloy ang amon ng serbisyo sa mga municipalidad o sa mga banwa ng nagsilain-lain na probinsya diri sa Western Visayas. I see. Ma'am Kate, no, to clarify lang, hindi required nga kung taga-Aklan ikaw, taga-Capiz ikaw, o taga-Antique, dito ka lang sa Antique nga mga testing center, Aklan testing center, kag Capiz testing center, magakuha sa exam. Are you also allowed na magwa diri sa Iloilo or mag-apply for the same sa
aton sini nga Iloilo Field Office? Yes. Actually, Sir JP, kung diin ikaw nag-apply ng testing center, dira ikaw makuha sang exam. So regardless kung diin ang imo residence, kung diin ikaw nagapuyo, kung sa Iloilo ka nag-pasa sang imong application, sa Iloilo ikaw makuha sang exam. Alright, so bisan mga Ilonggo may also take the exam even sa Negros nga karon separado na sa aton sining Western Visayas. Is that true, Ma'am Kate? Actually, sa subong sir, sa PCCF, para diri sa aton nga exam, ang aton nga Bacolod City Testing Center, under pa siya gihapon sa CSC Regional Office. Pending ang aton transition sa pag-establish ng CSC MIR. So, sa subong, ari pa siya sa aton nga jurisdiction sa CSC Region 2. And for the information na sa aton sa motoran, ma'am, while we also require sang eligibility kaga pagkuha sa examination, may ara magita iya mga kauturan nga mahimong ma-exempt sa pagkuha sang sining application. But are they also allowed to take the exam if they wish to? Yes, sir. So that's a good thing that you mentioned it. We have special eligibility para sa mga specific na mga tao nga may ara kita sa mga provisions, may ara kita grant or special eligibility para sa mga may Latin honors, mga fresh graduates na nga nag-graduate with Latin honors, even sa mga nag-graduate before may ara man kita special eligibility para sa aton mga barangay officials na nakatapos ng ilang term, sa aton mga OFD members na nakatapos ng ilang mga terms, sa aton mga skilled workers. May ara kita sa mga amo na nga special eligibility na pwede nila applyan in lieu of taking the exam, but that does not bar them from taking the exam. Pwede gihapon sila makakuha ng exam if they wish to. And if ever, Ma'am Dong, for example, he is a Latin honor graduate, nagkuha siya sang exam, kag wala siya nakapasar, still, he is entitled for the eligibility by virtue of that law providing him or her sang nasambit iya nga eligibility. Yes, kinanglan niya lang, sir, applyan ang amo na ang special eligibility. Alright. Ma'am, speaking of examination, hindi lipot sa ato nga ihibalo nga kadamo sa nag-apply but only few ang nagakapasar. Diri sa Western Visayas, ma'am, may we know, may ara bala kamo statistics kung pila ang nagkuha kag pila ang nagmadinalagon sa sining examination. Yes. Kung matandaan nato, nag-hirap kita sang amo man nga exam sa March 2, 2025. Kag simula nga bulan, sa Minto, nagwa ang aton results, Kag nahibaloan natin na only 14.57% ang aton nga national passing rate. Pero for Region 6, I'm happy to note na above average kita sa national passing percentage natin. So out of the over 21,000 natin nga examinees, may ara kita 3,345 passers, o kung equivalent siya sa 15.39%. Bisan pa paano, ginakalipay nato nga medyo mataas pa kita sa national passing rate or sa national passing performance ang aton sining Western Visayas. Ma'am, for those who are preparing na sa pag-apply and of course, mag-prepare for the examination, ano bala ang mahimo nga ipagwa nga mapamangkot? Not necessarily the question, pero ang mga topiko nga masami pamangkot para sa subong pa lang, kung gusto nila mag-review, kung mapreparahan na makapasar, mahatagan nila o kung mapangitaan nila sa pamaagi nga matunan ang ini nga mga topiko. Yes, actually public knowledge ni ang scope ng aton examination, So both for professional and sa professional level, may similar kita nga subjects or topics. Una di ang verbal ability, both in English and Filipino, aton numerical ability in English, GI o general information in English. Now, ang kinalain sa professional and sub-professional naman, for sub-professional, ang additional niyang topic is clerical ability in English. So that involves filing and spelling, Meanwhile, ang aton nga professional level of exam naman, wala siya sang clerical ability nga topic, kundi analytical ability. So, nagpaidalong diri ang word analogy, symbolic logic, abstract reasoning, data interpretation. So, amo na ang apat
sa scope sa atong examination for professional and sub-professional exam. Kag pila ma'am ang passing score sang aton sini nga mga applicants nga dapat ma-meet for them to qualify, to be qualified sa sini nga eligibility. Well, in order to pass, Sir JP, kinanglan makakuha ang aton examinees sang at least 80% sang aton examination. So ayun ha, sa mga kultura natin, hindi lang kulango ang ining exam kung naanay kita sa okay na sa 75, sa CSE dapat naka at least 80%. So that explains kung sa kadamo siya apply, no, pila lang gid ang nagakapasa. Pero it's nothing possible nga malampawasan ang ining requirement sa aton sini nga Civil Service Commission. Kayang-kaya gid basta preparahan sa aton sini nga mga kulturan. Ma'am Kate, nang imo sini mga dugang nga mga panugyan sa aton sini nga mga kauturan, kagang imo sini nga closing statement para sa aton nga matag para subong iya nga aga. Yes, Sir JP. So, sa tanan nato ang kauturan na qualified kag interesado nga magkuha ng atong career service exam, paagi sa pen and paper test, both professional kag sub-professional level, mahimo nga magkadto sa among mga opisina all over Western Visayas o sa mga assigned namon nga venues for filing of the examination. No? Mahimo magpasa sa inyong requirements sa manang atong application form, aton passport size picture, ang original ang photocopy ng atong government issued valid ID, at ang atong examination fee na 500 pesos. So Sir JP, ibugang ko lang mo nga sa subong pagbaton sa application may duwa kita ka mode, no? Ang una nga mode is para ni siya sa mga gusto magkuha sa Aklan, Antique, Guimaras, kag Negros Occidental sa Bacolod City, no? Ang application dira online. Paagi na siya sa atong system na ginatawag na CSE user. Mahimo i-type sa browser services.csc.gov.ph. Mag-register kita sa atong account at mag-apply online. No? Para naman sa mga interesado nga magkuha exam sa atong Rojas City kag Iloilo City Testing Center, mahimo nga mag-director na among field offices dira sa Rojas kag diri sa Iloilo o kung sa mga mobile filing venues, no, sa aton Iloilo testing center gid sa JP, may ara kita mobile filing centers nakadto ang CSC from 1st district to 5th district ng Iloilo, no. So bantayan nila ang among mga announcements, i-check nila among Facebook page para sa ibang pang update. Ayun. So again, sa atong makulturan, you have the option to apply sa field office o kung sa mobile application centers kagintumod sa aton nga CSC. Ma'am Kate Love Hilyang Garing, for your time information hatag sa Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat kag padayon. Thank you so much, Sir JP. There you have it, mga biyan, si Ma'am Kate Love Hilyang Garing, ang Regional Information Officer sang CFC Western Visayas, angot sa paghiwat sang CSE pen and paper test sa subong iya nga tuig. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:50 in the morning. Wagong tala mga biyan, ang mga identified ng mga mobile receiving of application centers diri sa Iloilo. Currently mga biyan, bukas sa SM City Lilo 3rd floor, Cyberzone North Point, from 10 a.m. to 6 p.m. ang pagbaton sa aplikasyon. Mayo 20 naman, 9 a.m. to 3 p.m. sa Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology kung sa ISUFIS sa Poblacion Campus, Barotac, Nuevo. Sa Mayo 22, alas 9, tugtog alas 3 sa Pasig City Arena. Alas 9, tugtog alas 3 sa Mayo 28 sa Iloilo Science and Technology, Miag-Ao Campus. Mayo 29, alas 9, tugtog alas 3 sa Northern Iloilo State University, Sara Campus. Sa Hunyo 2, 9:30 to 3 sa People's Hall sa Barotac Viejo. 9:30 to 3 sa Hunyo 3 sa Carles Municipal Lobby. 9 to 3 sa Hunyo 4 sa Leon Municipal Gym. 9 to 3 sa Hunyo 5 sa West Visayas State University Lambunaw Campus.
kag sa Hunyo 9 tugtog 11 alas 10 tugtog alas 6 ang gabi sa SM City Iloilo 3rd floor Cyber Zone North Point. Ang iba naman nga hindi makahingagaw sa mga remote o mobile receiving of application. You may apply direkta sa CSC Field Office Iloilo located sa Pepita Aquino Avenue, Port San Pedro, Iloilo City. Will continue to receive applications for the duration of the filing period from 8 to 5 p.m. except kada Sabado, Domingo, kag sa adlaw sang holiday. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:52 sa aga. Wala kita sa oras nga nabilin sa atong sining nga pagparagad. Diri na gilamang kuto ang atong edisyon sa mga adlaw sang Miyerkules, Mayo 14, tuig 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Bermora Bintura sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alagad, JP Hervas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.